Magandang araw mga ka-TH, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga subscribers ko, sa kapwa ko ka-TH. Ito ang pangalawang hugay ko mga ka-TH. Kung saan medyo lumalim-lalim na siya mga ka-TH. So bago ko ipagpatuloy mga ka-TH ay ipakita ko muna itong formation ng mga bato sa ilalim. So, tulad ng sinabi ko sa previous videos ko mga ka-TH, mayroon itong hidden trail markers o marker na magkahugis sa surface trail marker na yun mga ka-TH. Yan, Eagles Beak. Mayroon din dito ito. So, dito mga ka-TH na kung saan mayroon itong siding at saka winter na patungo dito. So kung tingnan natin ng maigi mga ka-TH, yung formation ng mga bato ay para siyang naka hagdan niya mga ka-TH, kung saan pwede kang umapak dito mga ka-TH patungo sa ibaba ito mga ka-TH. So para siya nakahagdan-hagdan dito, pwede kang umapak dito pababa patungo dito. So ang kanyang formation mga ka-TH ay para din sa akin lang mga ka-TH ay para din sa magkatulad sila sa inuikit sa puno na niyong mga ka-TH. Yan mga ka-TH. Yan. May butas doon sa kaliwang parte at saka may butas ito sa kanang parte at saka sa gitna ay yung heart na maliit mga ka-TH. So para may similarity sila mga ka-TH dito. Kung saan parang ito ang isang mata, pangalawang mata at saka ito ang bunganga sa surface trail marker na makikita natin sa niyog. So parang nga mga ka-TH, o tingnan nyo mga ka-TH, okay siya mga ka-TH. Kapurma siya talaga mga ka-TH na parang hagdanan patungo sa ilalim. So pag ka-TH, pag maalis ko yung mga bato na yun ay baka mayroon na namang hidden trail marker sa ilalim. Kung mayroon mga ka-TH, pakita ko mamaya. So talagang may formation yung mga bato mga ka-TH. At ang kagandahan nito ay yung parang kasing hugis ng surface trail marker na nasa itaas. Yun. Ayun dito sa ilalim mo. Ito. At yun pa rin nakaturo sa ilalim. Patungo dito. Sa pinalaliman ko konti mga ka-TH. So kung sakali mga ka-TH, ano mo makuha ko dyan sa ilalim, papakita ko lang sa inyo para maging inspirasyon din kung mayroon man. Kung wala, walang problema mga ka-TH. Importante lang nag-try ka. Kaysa hindi ka nag-try, hindi mo sinubukan, wala kang pag-asa niyan. Mas mabuti na mag-try ka, subukan mo kung gaano katotoo yung nasa mga educational na videos na ating mga ka-TH sa YouTube, para
Mayroon ako kasamang aso mga katiits. Ito si Aldog. Palagi itong sumasama sa akin mga katiits. So tamang-tama dahil kung mayroon kang kasama na hayop mga katiits ay makakaditik yan ng mga ahas na pwede mo ikapahamak. So mas maganda yung may aso kang dala mga katiits para sila ang mauna sa iyong dadaanan. Nang sa ganon ay safety ka sa mga makamandag na mga hayop tulad ng ahas, yung centipede at iba pa na nakakalason, mayroong binom ng mga hayop. So yan talaga mga katiits. Pag maghanap tayo ng treasure mga katiits ay talaga papawisan ka talaga mga katiits. Dahil hindi basta-basta ang maghukay. Mabuti yung mga treasure hunter na mga mayayaman mga katiits kasi kaya lang bumili ng bakho. Gumawa lang sila ng pantalya ng mga project para libre sila magkapaghukay. Itong sa akin mano-mano pero tulad na sinabi ko kanina, importante nag-try tayo. Kasi pag wala man tayong ginawa o hindi man lang tayo nag-try at hindi ka nag-try, gusto mo naman makakita ng treasure ay wala yan. Para lang yung nanaginip ka, nagising. Dapat mag-try ka. Kasi malaki ang posibilidad nga mayroon kang makikita. Kasi lalo na dito sa amin na marami talagang mga Japanese dito na pumunta dito sa amin sa panahon ng World War II. So malaki ang chance na makikita kami dito or ako dito mga katiits. Kaso nga lang pamatagalan kasi mano-mano So yun lang siguro mga katiits para may pagpatuloy ko na ang paghukay. Nakita ko lang sa inyo kung ano ang mga formation ng mga bato na nasa ilalim. Kasi ang style ko sa paghukay ito mga katiits ay kinating ko. Hindi ko binertikal. Meron akong nilagay dito na daanan ng aking mga hinukay na lupa. So hanggang dito lang mga katiits. Kung magustuhan man ninyo yung mga videos ko, pwede kayo mag-subscribe para masundan nyo ako. At ito ang palagi natin tatandaan mga katiits na ang tunay na kayaman na ating kalusugan. Salamat po. God bless everyone.